Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Hazel at meron akong kwentong babasahin sa inyo. Pero bago tayo magsimula, meron akong mga katanungan sa inyo. Nakatulong na ba kayo sa pagluluto sa bahay? Ano ang niluto nyo? Mahusay! Ano ang paborito mong kainin kapag umuulan? Wow, ang galing! Anong gulay ang paborito mong kainin? Napakahusay! Nakatanggap na ba kayo ng bisita na humingi ng pagkain? Ano ang ginawa ninyo? Mahusay! Ngayon naman, may ipapakita akong larawan sa inyo. Familiar ba kayo sa larawan na ito? Tama! Ito ay isang uri ng pagkain na tinatawag na bulanglang. Bago tayo magbasa, meron ako sa inyong ipapakilala ng mga bagong salita. Una ay ang nagkukumpuni. Ang ibig sabihin nito ay nagsasaayos o nag-aayos ng sirang bagay. Katulad ng larawang ito, ang lalaki ay nag-aayos ng sirang bubong. Sumunod naman ay ang salitang bulanglang. Ito ay isang uri ng sabaw o pagkain na may iba't ibang klaseng gulay. Ito ang halimbawang larawan ng bulanglang. Meron siyang iba't ibang klase ng gulay katulad ng kalabasa, okra, talong at sitaw. Ang panghuling salita naman ay ang magsalo. Ang ibig sabihin nito ay kumain ng sabay-sabay o magkakasama. Katulad sa larawang ito, ang dalawang magkaibigan ay masayang nagsasalo-salo o kumakain ng sabay. Ngunit bago tayo magsimula, meron akong iiwanang tanong na sasagutin natin pagkatapos natin basahin ang kwento. Ano ang niluto ni Pagong at Matching sa kwento? Bago tayo magbasa ng kwento, halina't sabayan niyo ako sa aking sasabihin. Ang libro ni Kuya ilagay sa mesa. Ang mata ni Ate itutok sa libro. Ang kamay ng batang masaya ilagay sa hita. At sabay-sabay sabihin ng malakas, handa na po akong makinig. Napakahusay! Tara, simulan na natin ang ating kwento. Ang babasahin nating kwento ay may pinamagatang Bulanglang, na isinulat ni Will P. Ortiz at iginuhit ni Dominic Agsaway. Ang aklat na ito ay inilathala ng Lampara Publishing House Incorporation noong taong 2016. Tara, simulan na natin. Tag-ulan na naman, nagkukumpuni ng bubong si Matching, habang namimitas ng gulay si Pagong. Ano na nga ang ginagawa sa bubong ni Matching? Tama! Ano naman ang pinipitas ni Pagong sa kanilang hardin? Mahusay! Ano ang lulutuin natin? Tanong ni Matching. Bulanglang, ang dami kong naaning kalabasa, sitaw, talong at okra sa ating hardin. Sagot naman ni Pagong. Ano na nga ang lulutuin ni Pagong? Tama! Naku, ang sarap ng amoy ng bulanglang, sabi ni Pagong. Luto na rin ang ating sinaing, sabi naman ni Matching. Tok, 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 tatlong malalakas na katok. Ang lakas ng ulan, Maya, bakit ka pumarito? Tanong ni Pagong at ni Matching. Bahana at hindi pa kumakain ng pamilya ko, paliwanag ni Maya. Ipagbabalot ka namin ng pagkain, sagot ng dalawang magkaibigan. Maraming salamat. Kahit hindi ako makabalik, babalik din sa inyo ang biyaya, sabi ni Maya. Sino na nga ang unang kumatok sa bahay ni Pagong at ni Matching? Tama! Ano ang ginawa ni Pagong at ni Matching? Mahusay!
Hayan, makakakain na tayo, sabi ni Matching. Oo nga, marami pa rin tayong kanin at ulam, sabi naman ni Pagong. Tok, 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 tatlong malalakas na katok. Ang lakas ng ulan, Musang. Bakit ka pumarito? Tanong ni Napagong at ni Matching. Bahana't hindi pa kumakain ang pamilya ko, paliwanag ni Musang. Ipagbabalot ka namin ng pagkain, sagot ng dalawang magkaibigan. Maraming salamat, kahit hindi ako makabalik, babalik din sa inyo ang biyaya, sabi ni Musang. Sino na nga ang pangalawang kumatok? Tama. Hayan, makakakain na tayo, sabi ni Matching. Oo nga, marami pa rin tayong kanin at ulam, sabi ni Pagong. Tok, 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 tatlong mahihinang katok. Naku, Malmag, alam na namin kung bakit ka naparito, sabi ni Pagong. Heto, baunin mo ang bulanglang at kanin para sa iyong pamilya, sabi ng dalawang magkaibigan. Maraming salamat. Kahit hindi ako makabalik, babalik din sa inyo ang biyaya, sabi ni Malmag. Sino na nga ang sumunod na kumatok sa bahay nila Pagong at ni Matching? Tama. Ano ang ginawa ni Pagong at ni Matching? Mahusay. Wala na tayong bulanglang at kanin, sabi ng magkaibigang Pagong at ni Matching. Tok, 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 tatlong mahihinang katok. Kaibigang Pagong at Matching, magsalo tayo ng niluto kong bulanglang at kanin, sabi ni Aso. Mas ganadong kumain ng may kasalo, nakangiting sinabi ni Pagong at ni Matching. Sino ang huling kumatok sa bahay ni Pagong at ni Matching? Tama. Ano naman ang ginawa nila sa dalang pagkain ni Aso? Mahusay. Ayan, natapos na nating basahin ang kwento. Ngayon, balikan natin ang iniwang kong tanong sa inyo kanina. Ano na nga ang niluto ni Pagong at Matching sa kwento? Tama, bulanglang. Ano ang ginawa ni Matching at Pagong sa niluto nilang bulanglang? Mahusay. Sino-sino ang mga binigyan nila ng pagkain? Tama. Naubusan ba ng pagkain sina Pagong at Matching? Paano sila tumugon? Mahusay. Ano naman ang ginawa ni Aso sa huli? Tama. Kung ikaw sila Pagong at Matching, gagawin mo din ba ang ginawa nila? Bakit? Mahusay. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi tayo naging mapagbigay sa kapwa natin? Napakahusay. Napakahusay naman pala ng aking mga mag-aaral. Mukhang kayo ay nakinig ng mabuti at may natutunan sa binasa nating kwento. Bago tayo magwakas, meron akong inihandang aktibidad para sa inyo. Ito ay ang Makulay ang Gulay. Sa aktibidad na ito, kailangan nating gumamit ng papel, krayola, at lapis. Sa isang malinis na papel, gumuhit kayo ng isang larawang mangkok. Pagkatapos, gumuhit ng iba't ibang uri ng gulay na matatagpuan sa kwentong ating binasa, katulad ng kalabasa, sitaw, okra, at talong. At panghuli naman ay kulayan ang mga ito upang maging makulay ang ating iginuhit na bulanglang. Naintindihan niyo ba ang ating gagawing aktibidad? Mahusay!
Hanggang dito na lamang ang ating gagawin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, aking mga mag-aaral. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!